Magandang araw, mga bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pag-unawa at pagpapahayag. Matututunan natin kung paano mas maiintindihan ang mga salita at pangungusap, at kung paano natin maipapahayag ng malinaw ang ating iniisip at nararamdaman gamit ang wikang Filipino. Ano ang pag-unawa? Ang pag-unawa ay ang kakayahang intindihin ang binabasa o naririnig natin. Kapag nauunawaan natin ang isang salita, pangungusap, o kwento, mas madali nating masasagot ang mga tanong at mas maiintindihan ang aral nito. Ang pagpapahayag ay ang kakayahang sabihin o ipakita ang ating iniisip at nararamdaman. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsusulat, pagguhit, o pagkukwento. Panlapi at pagbuo ng salita. Ang panlapi ay mga katagang idinadagdag sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita at bagong kahulugan. Salitang ugat. Ang salitang ugat ay ang pinakasimpleng anyo ng salita. Ito ang pinagmumula ng iba pang salita. Halimbawa ay, lakad, basa, ganda. Unlapi. Ang unlapi ay panlaping idinadagdag sa unahan ng salitang ugat. Madalas itong nagpapakita ng kilos o katangian. Halimbawa ay, ang mag, kapag inilagay sa unahan ng salitang linas ay magiging maglinis, ang nag, kapag inilagay sa unahan ng salitang aral ay magiging nag-aral. Gitlapi. Ang gitlapi ay inilalagay sa gitna ng salitang ugat, kadalasan pagkatapos ng unang katinig. Halimbawa ay sumulat, lumakad. Sa halimbawang ito umang gitlapi. Hulapi. Ang hulapi ay idinadagdag sa hulihan ng salitang ugat at madalas nagpapakita ng gamit o lugar. Halimbawa ay, laro nagiging laruan dahil sa hulaping-an. Ang basa naman ay nagiging basahan dahil sa hulaping-han. Kabilaan. Ang kabilaan ay gumagamit ng unlapi at hulapi sa iisang salita. Halimbawa, aral, nagiging pag-aralan dahil sa kabilaang pag at an. Buod ng panlapi. Iba-iba ang uri ng panlapi ngunit lahat ay tumutulong upang mabuo ang kahulugan ng salita. Mga ilang halimbawa, sulat, magsulat, sinulat o sumulat, sulatan, at pagsulatan. Laro, maglaro, lumaro, laruin, at paglaruan. Tanim, magtanim, tinanim o tumanim, taniman, at pagtaniman. Pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan. Ipinapakita nito kung ano ang itsura, dami, o katangian. Halimbawa ay mabait na bata, malaking bahay. Antas ng pang-uri. May tatlong antas ang pang-uri, lantay, ito ay unang antas, pahambing, ito ay ikalawang antas, at pasukdol, ito ay ikatlong antas. Lantay. Ang lantay ay simpleng paglalarawan lamang. Halimbawa, maganda, masipag. Pahambing. Ang pahambing ay ikinukumpara ang dalawang bagay. Halimbawa, mas maganda, higit na masipag. Pasukdol. Ang pasukdol ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng katangian. Halimbawa, pinakamaganda, napakasipag. Pang-abay. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa. Pang-abay na pamanahon. Ipinapakita kung kailan nangyari ang kilos. Halimbawa, kahapon, ngayon, bukas. Pang-abay na panlunan. Ipinapakita kung saan nangyari ang kilos. Halimbawa, dito, doon, sa bahay. Pang-abay na pamaraan. Ipinapakita kung paano ginawa ang kilos. Halimbawa ay mabilis, dahan-dahan. Simuno at panag-uri. Ang pangungusap ay binubuo ng simuno at panag-uri. Halimbawa ay, nakatira sa tabi ng dagat ang kaibigan ko. Ang nakasalungguhit ay panag-uri, at, ang kaibigan ko, naman ay simuno. Simuno. Ang simuno ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ang bata ay nag-aaral. Ang simuno sa pangungusap ay ang bata. Panag-uri. Ang panag-uri ang nagsasabi ng ginagawa ng simuno. Halimbawa, ang bata ay nag-aaral. Ang nag-aaral ay sinasabi ang ginagawa ng bata, simuno, kaya ito ay panag-uri. Panitikan. Ang panitikan ay mga akdang nagsasalaysay ng karanasan at kultura ng tao. Tula. Ang tula ay masining na pagpapahayag ng damdamin. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Halimbawa ng tula. Sa tula, kahit kaunting salita ay may malalim na kahulugan. Nagpapakita ito ng nais mong ipahiwatig sa iba, o kaya naman ay nagpapakita ng malalim na damdamin. Fabula. Ang fabula ay kwentong ang tauhan ay hayop na may aral sa buhay. Halimbawa ng fabula, ang mga fabula ay nagtuturo ng tamang asal. Halimbawa nito ay ang fabula tungkol sa leon at daga.
Ang kwento ay tungkol sa isang daga na naglaro sa buntot ng natutulog na leon. Pagkatapos ay naipit ang leon ng mga mangangaso at ang daga ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagnatngat ng kulungan. Dahil dito, naging magkaibigan ang dalawa. Talasalitaan. Ang talasalitaan ay listahan ng mga salitang bago o mahirap. Bahagi ng isang aklat o bahagi ng isang akda na nagpapakita ng mga salita na katabi ng mga kahulugan nito. Ito ay kadalasan ginagamit upang ipaliwanag ang kahulugan ng mga malalalim o teknikal na salita. Halimbawa ng talasalitaan. Kapag alam natin ang kahulugan ng salita, mas naiintindihan natin ang kwento. Pag-uugnay ng wika at panitikan. Ang wika ay ginagamit upang mas maunawaan ang panitikan. Ang mga araling ito ay tumutulong sa ating araw-araw na komunikasyon. Ginagamit natin ang wika sa bahay, paaralan, at komunidad. Buod, natutuhan natin ang panlapi, pang-uri, pang-abay, at panitikan. Patuloy nating mahalin at gamitin ang wikang Filipino. Maraming salamat, ipagpatuloy natin ang masayang pagkatuto.